Nagluto nga ako ng hotcake pang almusal pagkatapos pumunta ako ng palengke para bumili ng pang-ulam namin at tong Sabado naman naisipan namin mag-inflatable pool. Kasama pa nga to doon sa groceries na binigay sa akin ni Davis at naku-curious nga ako kung ano ba yung lasa nito kasi mukha siyang masarap at meron nga siyang chocolate chips. Alam nyo ba na pa-search talaga ako nito after kung ano lutuin to, kung magkano ba yung price nito. Grabe ang mahal pala nito, nasa 300 plus. At based nga dun sa packaging, tubig na nga lang yung ihahalo dito at sinunod ko nga lang din kung ilang cup yung ilalagay na tubig. Pero depende nga yun kung ilang cup ng mixture yung ilalagay nyo. Pero dahil tatlo lang din naman kami dito sa bahay at nakapasok na nga sa trabaho yung asawa ko, kaya naman 3 cup nga lang tong ginawa ko. At gagamitin ko nga lang din tong panggawa ko ng hotcake na from Hode. Nagbayad lang muna ako ng butter, saka ako naglagay ng mixture. Grabe, nung unang beses pa nga lang ako nakaluto nito, parang ang sarap na nga kagad at gusto ko nang kainin. Eto nga pangalawa, hindi ako nakapaglagay ng butter kaya dyan na lang ako sa itaas naglagay. Nung una, parang medyo naaalatan ako sa kanya kaya nag-add pa ako ng asukal dun sa mixture pati na nga rin ng gatas. Pero iba-iba naman tayo ng panglasa, depende naman yan sa inyo kung itatry nyo nga magluto ng ganitong hotcake. Or baka hindi lang ako sanay siguro sa mga pangmayaman na hotcake. Char! Namamahalang kasi talaga ako sa presyo ng hotcake na to kasi bumibili lang naman ako yung tigsi 60 plus o di kaya minsan ako yung gumagawa ng mixture. Pero ang sarap nga niya nung nilagyan ko na ng gatas at nag-add ako ng konting asukal. Fast forward na nga tayo nasa bahay na ako at kauuwi ko lang ng palengke, tinanghali na nga ako sa pamamalengke. Paano, hinatid ko pa yung mga bata sa school. May practice kasi sila para sa Girl Scout ng alas 10 ng umaga, kaya naman etot na malengke ako alas 10 na rin. Kukonti na nga lang din to mga pinamili ko dahil iilan na nga lang din yung bukas na tindahan dun sa palengke, gawa nga ng magtatanghali na. Yung iba kasi nagliligpit at wala na nga silang paninda, tapos bumili nga lang pala ako ng 1 kilong baboy, 4 na legs para nga sa pang-ihaw. Request kasi ng anak ko yan, inihaw na manok, tapos nag-add nga lang din ako netong isda kasi namimiss ko na rin talagang kumain ng isda. Plano ko sana tong sabawan kaso nga lang yung mga bata ayaw ng sinabawang isda, kaya ang ending pritong isda na nga lang yung ginawa kong pagkakaluto dyan. Yung baboy nga, yung kalahati, iniwan ko dahil magluluto naman ako ng sinigang. At bukod nga dito, bumili lang din ako ng mga ilang pirasong frozen foods para nga sa pangbaon ng mga bata. At eto naman yung kaganapan nila nung Friday, nung investiture nila sa Girl Scout. Eto nga rin yung dahilan kung bakit ang aga kong gumising nung mga nakaraan dahil meron nga silang practice tuwing umaga. Yung bunso ko nga grade 1 na at ito namang panganay ko is nasa grade 4. Sobrang saya nga ng mga bata nung araw na to dahil meron sila mga palaro dito sa school at inabot nga sila Gia ng 11 at si Sena naman hanggang alas 5 ng hapon. Dito pa nga umiyak yung bunso ko kasi nga natalo sila at ayaw na ayaw pa naman netong natatalo. At nung Sabado naman, eto't walang pasok yung mga bata at naisipan ko nga mag-inflatable pool dahil medyo mainit na rin naman nung araw na to. Nangako rin ako sa kanila na sabi ko sa Sabado nga magsiswimming kami. Pinagwalis ko nga lang din si Sena para malinis dito bago nga ako maglagay nitong mga karton. Hindi kasi pantay itong sahig dito at baka nga mabutas itong inflatable pool kaya kailangan talaga meron akong karton na ilagay. Nilatag ko na nga rin dito pati itong black na mat na nilalatag namin pagka nag-inflatable pool kami for safety na rin at hindi nga mabutas-butas. Isa pa, matigas din kasi yung sahig pagka hindi nga kami naglagay nito. Eto nga palang na-check out ko na inflatable pool, 3.05 meters na siya kaya sobrang laki na rin talaga. Sa sobrang haba nga nito, kinailangan pa namin ni Urong yung kulungan ng aso para magkasya. Mas gusto ko rin kasi talaga dito sa loob kami magsiswimming kaysa nga sa labas dahil sobrang init. Dito kasi sa loob kahit papano meron ngang puno kaya malilim kahit papano. Maganda rito kasi pag bumili kayo neto, meron na siyang kasamang free na pump. Di kuryente na nga rin pala to, kaya naman mas mabilis na nga magpahangin ng inflatable pool at maya-maya nga etot natapos na rin ako. Ang naging struggle ko lang dito kasi ang hina ng tubig dito sa amin, kaya naman nakikonik na lang ako kay Lakuya ng tubig. Ay, ang harap agad. Mami! O, diba? Mas masarap mag-swimming dito sa loob kasi nga hindi siya mainit. Kung mapapansin nyo dun sa likod, tirik na tirik nga ang araw. Yung katawan
At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.